Okay mga boss, ang topic ko ngayon ay kung paano ang pag-compute ng slope. Yan. At isa ito sa mga technical na may encounter nitong aking anak na nag-aaral ng architecture. Kaya gusto kong actual na maituro sa kanya kung paano ang pag-compute para mas ma-visualize niya. Kasi ginagamit ito sa pag-design ng rampa sa mga building. So kailangan i-consider yung tamang slope. Ayan. So at ang kukuha namin ng slope ay itong span, isang span ng kalsada. Ayan. So ang dalawang sukat ay kailangan nating makuha. Una ay yung horizontal distance. So sukatin mo kuya yung horizontal distance. Simula diyan sa isang guhit na yan papunta do sa kabilang guhit. Ayan. So sa pagsukat kailangan naka-level yung metro kasi nga horizontal distance. Okay, ilan? 4.5 meters at ang sukat na ito yung tinatawag natin na run. Pangalawang sukat na kailangan nating makuha ay yung elevation, yung difference in elevation o yung tatawagin nating rise. Okay, so at yung makuha nating sukat, yun na yun yung tatawagin nating rise. So gumamit tayo ng laser sa pagkuha ng vertical dimension at nakalibel to, mayroon itong ilaw boss, itong ating laser, nakalibel yan, tapos meron ding ilaw, yan, so hindi lang masyadong makita kasi maliwanag din dito sa ating paligid. Okay, so kunin mo kuya yung elevation yan, kung ilan, vertical, yan, galing dyan sa linya ng laser, ilan ang sukat dyan? 17 cm or 0.17 meters. Sa kabila, sa kabila, yan, sa kabilang linya, ilan sukat? So vertical vertical dimension yung sinusukat natin. Itayo mo yung metro. Kailangan nakatayo 'yan. I-plumb mo pa, ihulog mo pa, wala sa plumb. Yan. Sige. 0.88 meters. Okay. So i-compute natin. I-drawing natin kuya, i-sketch natin. Okay, so ang nakuha natin sukat, ang horizontal distance ng isang span ay 4.5 meters. At ang nakuha naman nating elevation sa bandang ibabaw doon ay ilan? 0.17 meters galing sa linya ng laser o sa level ng ilaw. 0.17 meters. Sa kababa naman ay 0.88 meters. So i-compute natin sa drawing. So meron tayong horizontal distance na ilan? Yung sukat natin? 4.5. Okay. Magkabilang point 4.5 meters. Okay. Tapos ngayon, yung sukat natin ng elevation, ilan dito? 0.17 pa. 0.17. So, ito na rin yung pinakalinya natin ng ilaw, ng laser. So, ang sukat po dito sa kabila ay 0.17 meter. Dito naman sa kabila, galing sa linya ng elevation, yan, 0.88 pa. 0.88 meter. Tama? Okay? So lumalabas, ito ngayon yung linya ng slope ng kalsada. Ayan. Okay? Siya na ngayon yan. So 0.17, 0.88. So ngayon, dahil ang ating elevation ay galing sa ibabaw, naka-offset tayo, ang mangyayari niyan, ito yung totoo nating, so ito na yung slope ng kalsada, so dito na yung magiging rise natin. Ito naman yung run. Okay? Ayan. Okay? So, ang run natin, 4.5 meters. Okay? Kung isi-section natin, ito yung section natin, ang kalsada. Okay? So, naka-offset yung natin, di ba? Naka-offset yung laser natin. Kung ang lumalabas, naka-offset tayo ng 17 kasi ito yung mababang portion. Dito natin nilagay yung laser. So, mangyari dito, i-consider natin yan na kung linya dito, ganyan. Ayan siya, oh. Ayan. Okay. Ito ay magiging 0. Okay. Ito, 0, 0 yan dito. Okay. Ito naman, 0.88 minus 0.17, ibig sabihin 0.71. Okay. 0.71 meter. Kasi nilist na natin yung pagka-offset. Ito kasi, yan, yan yung offset nung
laser natin. So 0.17, 0.88. So nilis natin para maging 0 to. So 17, 0.17 minus 0.17, so 0 na siya dito. Ito naman 0.88 minus 0.17, so 0.71. So ito na yung totoong section natin ng kalsada. Ayan. So parang babaliktarin lang natin kasi parang ano yan, triangle, tama. So dito yung pinakang rise mismo natin. So ang rise natin dito ay 0.71 meter. At ito na yung ating run, okay? So ang run natin 4.5, ang rise 0.71. Okay? Ito yung rise. Okay? So sa pagkuha ng slope, ang formula natin ay slope equals rise divided by run multiply by 100. Okay? By 100 kasi nga ang pinag-uusapan natin ay percent. So slope, rise, ang rise natin ay 0.71 meters divided by 4.5 meters times 100. Okay? So anong makukuha natin percent? I-compute natin 0.71 0.71 divided by 4.5 equals 0.157. Okay? Multiply sa 100. Okay, so 15.77%. Yan yung ating slope. Okay? So medyo matarik pala. Okay? So medyo matarik, no. Ayan, kaya pinantilya natin yung kotse para at least ma-imagine niyo kung gaano katarik yung mag-compute natin. So ito yung compute natin ay 15.77%. Ayan, so ito ideal sa sa slope ng rampa sa mga building. Ang alam ko niyan 15% at may maximum diyan umaabot ng 17%. So hindi na siya pwedeng mas maano kuya doon. Hindi siya pwedeng mas naka-slope pa sa 17%. Pero ideal, ang usually ginagamit ay 15%. So yan yung mga kinukonsider sa pag-design ng rampa, particular sa building. Ayan, so ganoon lang kasimple ang pagkuha ng slope kuya. Kukunin mo muna yung horizontal distance, yung tinatawag na run. Tapos kailangan mong malaman yung anong difference in elevation sa magkabilang point para magkaroon ka ng rise. So tapos yun, ang formula mo na rise over run multiply sa 100. Okay? So yan mga boss, yan yung actual na kinuha naming slope ng isang span ng kalsada. So ang slope niya ay 15.77%. Medyo matarik na talaga siya. Ayan, so pataas yan dyan. Ayan, matarik. Okay, so yun lang mga boss. Yun ang masisiri ko ngayon at salamat sa panonood.